Hindi. Hello? Wala po, Pastor. Yung picture mo, Hindi wala. po kayo nakikita. Wala Background? ano. Background lang po. Oo nga eh, kanina ko pa inaayos yan eh. Hindi ko maayos-ayos. Hindi ko alam kung ano na naman nangyari. Wala naman akong kinakalikot dito. Nag-open lang ako. And then, yun, hindi ko na makita yung aking mukha doon sa screen. So, ibig sabihin, nawawala na naman slides mo. Anyway, hindi naman importante yung mukha ko. Ang importante yung ating pag-aaralan. Ano po? Ayan. Yan, nakikita niyo po? Yes po. Opo. Yan, Kitang-kita okay. po. So, yan ang ating pag-aaralan ngayon. Ang, sandali lang. Alisin natin yung nasa taas. Paano ba alisin to? Eh baka minsan nakakalikot mo rin. Ang kala mo Yon. hindi yun yung nakalikot eh. Okay, so bago po tayo, nandun ulit eh, bumalik yan. Kaya, Bago po tayo mag-start, tayo po muna ay manalangin. Aming Ama, aming Diyos at aming Panginoon, muli po kami ay sama-samang nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan. At sa pagkakataon pong ito ay aming muling hinihiling sa iyo na kami ay bigyan mo ng kaliwanagan sa iyong mga salita. Tulungan mo po kaming lahat na maintindihan namin ang aming mga pag-aaralan at makita po namin ang relevance nito sa aming kapanahunan. Tulungan mo po ako ang iyong lingkod na tagapagpaliwanag at ganoon din po ang mga kapatiran ko na tagapakinig. Salamat po sa pribilehiyong ito na pinagkaloob mo sa amin na muli sa araw ng Biyernes kami ay nagkasama-sama via Zoom upang umawit, magpuri sa iyo, manalangin, magtalakayan, mag-aral sa iyong banal na salita. Maraming marami pong salamat, aming Ama. We really do appreciate, Lord, ang kabutihan mo po sa amin. At sa iyo po ang papuri at ang pagsamba at pagdakila sa pangalan ni Yeshua. Amen. Kung nakita niyo po, ang title ng ating pag-aaralan ngayon ay 12 Key Prophecies about Israel. Ito po ay karugtong nung ating tinalakay dun sa end of days. Kasi ang isa sa pinaka-prominenteng figure na ating pong uobserbahan patungkol sa end of days ay ang bayang Israel. Dahil siya po ang piniling bayan ng Diyos, piniling tao ng Diyos, at makikita natin na nasa kanya talaga ang sentro ng lahat ng mga pangyayari at nangyayari dito sa ating pong mundo. Kung nasusubaybayan niyo po sa mga balita, ako talagang every morning na sinusubaybayan ko ang nangyayari sa Israel. Inaalam ko ang lahat ng mga kaganapan doon at ito ay makikita natin na kung hindi mo alam ang Biblia ay makikita mo na parang ordinaryo lang yon. Bahagi lang siya ng kasaysayan, nagiging bahagi lang siya ng history. Pero kung alam mo ang Biblia, makikita mo na parang ang Bible ay isinulat kasabay nitong mga nangyayari na parang hindi libong taon na ang nakaraan nang isulat ang Biblia. Para bang ang Bible ay may hahambing mo sa isang newspaper na sa kasalukuyan ang mga nakasulat ay kasalukuyang nangyayari para siyang news, no? Parang current events yung makikita natin sa Bible
at ikukumpara natin ito sa nangyayari ngayon. So kaya maganda po ito dahil ito ay nagbibigay ng encouragement sa atin. Kaya nga ang sabi ng Revelation, mapalad ang mga nakabasa, no? Ng Revelation. Ang Revelation po is about the future events. Mapalad daw po ang nakabasa ng Revelation. And pangalawa, ito po ay nagpapatibay ng ating pananampalataya, nagpapawala ng ating alinlangan kung totoo nga ba ang sinasabi ng Bible. Bagamat kumbinsido na ho tayong lahat na totoo naman talaga ang nakasulat sa Biblia, walang duda po doon, pero mas lalo tayong na encourage, mas nabubus ang ating pong pananampalataya kapag nakikita natin na yung mga nakasulat sa Biblia ay nauobserbahan mismo natin, nakikita mismo natin. At ito po yung nangyayari ngayon, no? So kaya minabuti ko po na talakayin natin itong 12 key sa prophecy about Israel. So maaari po sa gabing ito ay yung 6 lang muna, and then sa susunod na Biyernes ay yung susunod na 6. So let's start po. Pisahan natin sa introduction. The Bible contains numerous prophecies about Israel that are unfolding in our time, no? Take note. Ito po ay mga Bible prophecies, which means yan ay inihayag thousands of years ago, na nakikita natin na nangyayari sa ating kapanahunan, in our time, no? It is unfolding in our time. Kaya kayo po, ina-encourage ko kayo na subaybayan nyo ang nangyayari sa Israel. At pagkatapos, basahin nyo ang Bible nyo. At nakatitiyak po ako na masasabi ninyo na ang Bible ay parang sa panahon natin isinulat, hindi libong taon na ang nakaraan, no? Dahil nakikita natin na nangyayari ko ano ang nakasulat. Despite political opposition and global pressure, Scripture reveals God's unbreakable covenant. Napakaganda nito para sa mga Israelita, no? Na at ganun din naman sa atin, dahil makikita natin dito na anuman ang ipinangako ng Diyos, walang makakahadlang doon. At iyon ay tutuparin niya kung ano ang kanyang ipinangako. Kung ano yung ipinagkasundo niya sa bayang Israel o sa kanyang mga tao, ay gaganapin ng Diyos yon, no? Pangatlo po, these prophecies are being fulfilled literally, no? Ano ba to? Of saying, napadilim, no? Of God's faithfulness. Dali lang po. Tingnan ko kung ano po ang Fulfilled literally. dali lang mo, Assuring us. Assuring us. Yan, assuring us. Okay. Yun, buti na lang may sakristan ako dito. Yan. So these prophecies are being fulfilled literally, assuring us of God's faithfulness. Yun po yun. Kapag nakikita natin na yung pinropisay noon sa Bible ay nakikita natin literally nangyayari ngayon, ito ay nagbibigay ng assurance sa atin na ang Diyos natin ay faithful. Yun po, no? So let's start with number 1. Ano po yung unang key? God's covenant with Israel is eternal. Mahalaga po ito mga kapatid, kasi hindi ko alam kung dito sa Pilipinas ay laganap na yung tinatawag na replacement theology, kung narinig nyo na po yon. Pero ito po kasi ay laganap na sa lalong-lalo sa Amerika, na pinalitan na daw ng Diyos yung kanyang yung pakikipag-covenant niya sa Israel, at ang ipinalit po ay ang Christian churches. Kasi ang reason nila, yung mga Israelites daw o yung Israel
ay sumuway ng sumuway sa Diyos. Kaya ang ginawa ng Diyos ay dahil sa patuloy nilang pagsuway, inabandon na sila ng Diyos at ang ipinalit ng Diyos na nakipag-covenant siya, no, ay yung mga Christian churches daw ngayon. So ang tawag po doon ay replacement theology. Pinalitan na daw ng Christian churches ang bayang Israel in terms of yung covenant ng Diyos sa kanila. Kaya ang masaklap pa ay naniniwala sila na inabandon na ng Diyos ang Israel dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Pero hindi po no? Mamaya, makikita natin ito, 12 po lahat ito. Makikita natin na totoo itong number 1 na ito. God's covenant with Israel is eternal. Sabi po sa Jeremiah 31:34-36, basahin natin. Sabi ng Diyos, and no longer shall each one teach his neighbor and each his brother. No, ito po yung salita ng Diyos kay Jeremiah na kanyang ipinahayag sa bayang Israel, saying, know the Lord, for they shall all know me, from the least of them to the greatest, declares the Lord. For I will forgive their iniquity, and I will remember their sin no more. Take note, ito po ay naka-address sa mga Israelita. Ito pong si Jeremiah ay nagpahayag at ina-address niya dito ay ang ina-address niya rito ay ang mga Israelita. At dahil ito ang pahayag ng Diyos sa kanya para ihayag sa bayang Israel. Verse 35, thus says the Lord, who gives the sun for light by day, and the fixed order of the moon, and the stars for light by night, who stirs up the sea so that its waves roar. The Lord of hosts is His name. Litin ho natin, kasi may kinalaman to do sa verse 36. Thus says the Lord, sabi po dyan, who gives the sun for light by day and the fixed order of the moon and the stars for light by night, who stirs up the sea so that its waves roar, the Lord of hosts is His name. So meaning, ang Diyos ang merong full control ng pagsikat ng araw at ang paglubog nito, ang pagsikat ng buwan, ang paglubog nito, ang mga stars in heaven, maging ang waves of the sea, ang lahat ng may control nito ay ang Diyos. Wala pong iba. Siya ang may control. Now, verse 36. If this fixed order, referring doon po sa sun, moon, stars, waves of the sea, if this fixed order, bakit fixed order? Kasi po, may oras talaga ang pagsikat ng araw at may paglubog ito. Merong paglitaw ng buwan at paglubog nito. At maging ang paglabas ng mga stars, maging yung pong mga alon sa dagat ay kontrolado ng Diyos kung hanggang saan lang siya. Kontrolado niyang lahat yon. Ang may control nito ay ang Diyos. Ito yung sinasabi ritong, if this fixed order, no, departs from before me, declares the Lord, then shall the offspring of Israel cease from being a nation before me forever. So, ang sinasabi po ng Diyos dito, pagka tumigil na ang pagsikat ng araw at ang paglubog nito, ang paglitaw ng buwan at ang paglubog nito, ang hampas ng alon sa dalampasigan, kapag tumigil na lahat ang bagay na ito, itong mga fixed things na ito, sabi niya, then shall the offspring of Israel cease from being a nation. So ano po ibig sabihin? Na hindi po magsisis ang Israel as a nation. Hindi siya magsisis as the people of God. Kaya po yung covenant ng Diyos sa Israel, eternal yon. Hindi po yun, yung kanyang covenant sa Israel ay hindi niya po inabandon at ipinalit niya na ang mga Christian churches. Kung tutuusin po mga kapatid, nakiangkas lang tayo sa Israel. Kaya nga tayo inadapt.
At dahil doon sa adoption na yon, napabilang tayo sa bayang Israel. Kaya tayo ay mga naging spiritual Jew. Okay? So ibig sabihin po, matitigil lang ang pagiging bansa ng Israel kung hindi nasisikat ang araw at hindi nasisikat ang buwan at ang mga alon sa dalampasigan ay mawawala na sa kontrol. Pero mapapanaw na ho tayong lahat mga kapatid. No? Hindi pa matatapos ang paglubog at pagsikat ng araw. Kaya yung pong paglubog at pagsikat ng araw, ano po yan eh? Para sa mga Israelita, yan ay palatandaan ng covenant ng Diyos sa kanila na hindi sila kalilimutan ng Diyos. Dahil ang sabi ng Diyos, no, na they will cease from being a nation kung hindi nasisikat ang araw, hindi nasisikat ang buwan, mawawala na sa kontrol ang mga alon sa dalampasigan, sa mga karagatan, doon lang po mangyayari yon. Kaya ito po yung unang-unang key sa mga prophecy patungkol po sa Israel. Okay? Kaya po makikita nyo, ang Israel ay talagang siya ang kaliit-liit na bansa. No? Malaki pa po ang Pilipinas actually. Malaki pa ang Pilipinas kaysa sa Israel. Pero tingnan nyo po ang kaganapan ngayon kung sinusubaybayan nyo ang nangyayari ngayon doon. Nakasentro sila sa lahat ng mga kaganapan ngayon sa buong mundo po, sa buong mundo. Hindi lamang po doon sa Middle East. Sa Romans 11:28 to 32, ano po ang sabi? As regards the gospel, they are enemies of God for your sake. But as regards election, they are beloved for the sake of their forefathers. For the gifts and the calling of God are irrevocable. Okay? For the gifts and the calling of God are irrevocable. Sino ba ang tinawag ng Diyos? Ang bayan pong Israel. Sino ang pinili ng Diyos? Ang bayang Israel. So, tandaan niyo po, no? Nung isinulat ito ni Paul, itong Romans na ito, he was talking to the to the Jews. Wala naman po sa isip ni Paul dito ang Pilipino eh. Wala naman po sa isip ni Paul dito ang mga Amerikano eh. Ang mga German o ang mga Hapon o ang Czech. So kaya yung pong tinutukoy dito, for the gifts and the calling of God are irrevocable, he was referring to the Jews. The calling of God to the Jews as a nation and as a people of God. Verse 30, for just as you were at one time disobedient to God, but now have received mercy because of their disobedience, so they too have now been disobedient, in order that by the mercy shown to you, they also may now receive mercy. For God has consigned all to disobedience. For God has consigned, doble po, that He may have mercy on all. Ay, balikan ko lang yun. Okay. So, yun yung 32. Now, ano pong sinasabi dito mga kapatid? Dahil ho ang mga Israelita ay naging disobedient sa Diyos, for the time being, ipinihit ho ng Diyos ang kanyang atensyon sa mga Gentiles. At itong mga Gentiles na ito, they got born again, and then now they were grafted into the people of Israel. And because of that, gagamitin ng Diyos ito pong mga Gentiles na ito upang itong mga Hudyo na ito ay makakilala sa Panginoon. So, kaya po hindi tinalikuran ng Diyos ang mga Israelita at inabandon sila. Kundi pumihit lang ang Diyos dahil ang titigas nga ng ulo nila dahil sa kanilang mga disobedience, pumihit ang Diyos, ginamit ang Gentiles upang sa pamamagitan ng Gentiles ay maibalik ang mga Hudyo sa Kanya. So meaning, hindi ho inabandon ng Diyos ang mga Israelita.
kundi makikita natin dito na kaya pumihit ang Diyos sa mga Gentiles dahil gagamitin ng Diyos ang mga Gentiles to bring back the people of Israel to Him. So kaya po, unang key, God's covenant with Israel is eternal. So, God's promise, according to Jeremiah 31:34-36 at Romans 11:28-32, God's promise to Israel is irrevocable. Okay? Irrevocable. Hindi po. Dahil tandaan natin, nang ang Diyos ay nakipag-covenant kay Abraham, yung covenant pong yun ay ano po siya? Hindi siya bilateral, no? Siya ay unilateral. Nung nakipag-covenant ang Diyos kay Abraham at tinawag siya para para po itayo, no, ang bayang Israel, yung pong covenant ng Diyos na yon kay Abraham ay unilateral at hindi siya bilateral. Ibig sabihin, kahit si Abraham ay hindi tumupad sa kanyang ipinangako, kahit pa siya ay sumuway, ang Diyos tutuparin niya yung kanyang ipinangako kasi po hindi conditional yon. Yun ay unilateral yon. Kung yun ay bilateral, ibig sabihin po, kailangan gawin mo yung part mo para gawin ng Diyos yung part niya. Pero ito pong pakikipag-covenant ng Diyos sa Israel na sinimulan niya kay Abraham, unilateral po yon. Ibig sabihin, kahit hindi ganapin ni Abraham yung kanyang role, yung kanyang part, ang Diyos ay gagawin niya yung kanyang part. No? Kaya po irrevocable yon. Number 2, Israel is loved for the sake of the patriarchs. Sino po yung patriarchs? Si Abraham, Isaac, and Jacob. Diba? So, kaya nangako kay Abraham, kay Isaac, and then kay Jacob. At mula kay Jacob, lumabas ang 12 tribes of Israel. Kaya mahal ng Diyos ang bayang Israel dahil po doon sa mga ninuno nila kay Abraham, Isaac, and Jacob. Now, on our part, mga kapatid, bilang mga believers, we must show mercy to Israel. Okay, we must show mercy to Israel. Sa ngayon po, as a church, as COG Bacoor, ang ating pong nagiging participation ngayon sa bayang Israel ay pinagpe-pray natin sila. So kung meron lang tayong way para tayo po ay makatulong sa Israel by yung tangible means, I pray that the Lord will just reveal it to us kung paano po. But for the time, for now, ang gagawin ho natin, let us just continue to pray for Israel. No? Let's just continue to pray for them. Pangalawang key, Israel was reborn in a day. Mga kapatid, ito po ay ihayag sa Isaiah 66 verses 8-10 na ang Israel ay ipapanganak sa isang araw lang. At ito ay nangyari noong May 14, 1948. At maganda po dito mga kapatid, ang Pilipinas po ay signatory sa pagiging nation nila. Tayo po ay sumang-ayon na sila ay maging isang bansa. Imagine niyo po, nang sila ay i-conquer ng Rome at winasak yung kanilang templo, sila po ay nawalan ng bahay panambahan nung AD 70 at nagkawatak-watak na ho sila. May naiwan lang na mga remnants doon po sa Judah. Pero kumalat na ho sila sa iba-ibang bansa. And on May 14, no,
diniklara na sila na isang bansa. At sabi po sa atin sa Genesis, ang sabi ng Diyos kay Abraham, I will bless those who will bless you and I will curse those who will curse you. Ang Pilipinas po ay naging isa sa mga bansang pumayag na sila ay maging bansa. Kasi mula AD 70 hanggang April o hanggang May 13, ika nga, 1948, wala hong nag-e-exist na Israel. Wala hong bansang Israel for 2,000 years. 2,000 taong hindi na po nation ng Israel. Kumbaga wala na sila sa mapa. Pero in one day, ipinanganak muli ang bayang Israel. Diniklara sila sa United Nation noong May 14, 1948 na maging muling isang bansa. At this is unprecedented in history. Bakit ito unprecedented? Kasi sa kasaysayan ng mga bansa sa buong mundo, wala pong bansa na in one day siya ay naging bansa, kundi ang bayang Israel lang. And this is a prophecy in Isaiah 66 verses 8 to 10. Kasahin natin. Who has heard such a thing? Who has seen such things? Shall a land be born in one day? No? Shall a nation be brought forth in one moment? For as soon as Zion was in labor, she brought forth her children. Shall I bring to the point of birth and not cause to bring forth? Says the Lord. Shall I who cause to bring forth shut the womb? Says your God. Rejoice with Jerusalem in verse 10 and be glad for her. All you who love her, rejoice with her in joy. All you who mourn over her. So, nakita po natin, no? Sabi diyan, shall a land be born in one day? Nakita ho natin, nangyari yan on May 14, 1948 sa bayang Israel. After 2,000 years na hindi na sila nag-e-exist as a nation, mga kapatid, in one day, on May 14, 1948, ni-recognize sila ng United Nations na sila po ay isang bansa. Saan nakasulat yan? Ayan sa Isaiah 66 verses 8 to 10. Nangyari ba yung sinabi ng Diyos dito? Nangyari po. Kailan pa isinulat ang Isaiah? 1,000 taon na. No? 1,000 taon na po. At mapalad ho ang Pilipinas, mga kapatid, dahil noong sila po ay during the time of Hitler, tumatakas sila sa Europe kung saan-saan sila pumupunta kasi hinahunting sila, pagpapapatayin, hinuhuli, dinadala sa concentration camp. At meron pong 1,000 plus, mga 1,700, hindi ako nagkakamali, na mga Hudyo na tinatanggihan nung sila sa mga ibang bansa pero inaccommodate ng Pilipinas during the time of Manuel Quezon. No, isang napakabigat na desisyon 'yon para kay Manuel Quezon. Marami hong umano sa kanya doon, kumontra sa kanya doon. Pero pinanindigan ni Manuel Quezon na i-accommodate. Kupin natin dito yung mga Hudyo. At kaya hanggang ngayon meron silang synagogue diyan sa Makati. Kinupkup natin around 1,700, nag-issue ng visa si Manuel Quezon. Now ano po ang sabi ng Panginoon? I will bless those who bless you and I will curse those who curse you. Kung susundan ho natin ang kasaysayan, mga kapatid, lahat ho nang nag-abandon sa Israel ay hindi naging maganda ang kanilang kinahantungan. I'll give you po an example kung sinusubaybayan nyo ito. Ang United Kingdom po, no? Ang United Kingdom, monarchy sila, di ba? Napansin niyo po, monarchy yan eh.
At during 1940s, si Winston Churchill po ay nakipagkasundo na susuportahan niya, poproteksyonan niya ang mga Hudyo. At doon po ay nagkaroon sila ng agreement, at yung agreement na ito ay yung tinatawag na Balfour Agreement. Hindi po ako nagkakamali. Balfour. Pero hindi ho tinupad yon ng United Kingdom. Hindi ho tinupad yon ng ng Great Britain. Now, tingnan niyo po kung ano ang Great Britain ngayon. Alam niyo po ba mga kapatid na more than 80% ng nakaupo sa parliament ng United Kingdom mga Muslim na. Kaya tinataya po nila in just a few years ang buong United Kingdom ay magiging Muslim country na. At nag-deteriorate sila. Lahat to, sundan nyo sa kasaysayan, lahat ng nag-abandon sa Israel ay unti-unti sila po ay nawala na rin sa picture. Bakit po ang Amerika ay napaka-blessed? Bakit napaka-unlad ng Amerika? Sapagkat alam niyo po ba na ang Amerika lang ang tunay na kaibigan ng Israel hanggang ngayon? So, totoo yung sinabi ng Panginoon. Ako nga po ay medyo nag-a-analyze lang ako ng konti, no? Pero ito po ay sarili ko lang to, ha, sarili ko lang, at hindi ko po sinasabing ito ang sinabi ng Diyos. Ito po ay sarili ko lang na pag-iisip at pwedeng mali ako. At gusto ko rin nung sabihin sa inyo mga kapatid, ito ay walang halong politika at wala akong ine-endorse na kahit sino. Ito ay sarili ko lang pong analysis sa nangyayari sa bansa natin. At ito ay kinukonekta ko po dun sa sinabi ng Diyos na I will bless those who bless you, I will curse those who curse you. During the time na in-accommodate, tinanggap ni Manuel Quezon ang mga Hudyo rito, that is an gesture of blessing the nation of Israel, the people of Israel. So ang sabi ng Diyos, ibe-bless ko kayo. Pero wala naman nung sinabi ng Diyos kung kailan eh. Pwedeng right away, pwedeng sa ibang panahon pa. Hindi ho natin, basta ibe-bless ko kayo. Kung kailan, Diyos lang ang may nakakaalam nung kung kailan mangyayari yon. So, as I analyze yung ating bansa ngayon, sino po ba ang laman ng ngayon, ng ating pahayagan, ng mga balita? Ano po ang pinag-aawayan ngayon sa Congress at sa Senate at sa judiciary, no? Impeachment. Sa executive branch? Ano po ang focus ngayon? Impeachment ni Sara Duterte. Now, who is Sara Duterte, mga kapatid? Si Sara Duterte po ay merong dugong Hudyo. Half Jew si Sara Duterte dahil ang nanay ni Sara Duterte ay si Zimmerman. And si Zimmerman po is a pure-blooded Jew. So, kaya, ewan ko po again, uulitin ko po ito yung sarili ko lang sa pantaha to, hindi po ito hinayag ng Diyos sa akin. Ito ay sarili ko lang pag-iisip at pwedeng mali po ako. Baka kasi ang pagiging Hudyo ay by blood eh. So, hindi ho kaya ganyan ang atake kay Sara Duterte ay darating po yung time na siya ang uupong presidente at sa pag-upo niya na bilang isang Hudyo by blood ay baka pagpapalain ng Diyos ang bansa natin through her. Nang katulad ng ginawa niya sa Israel nung inupo niya si Golda Meir.
yung unang babaeng naging presidente naging prime minister ng Israel, no? Dahil nung time ni Golda Meir, doon po inatake ang Israel at pinagtulong-tulungan siya ng 6 na bansa. Sabay-sabay inatake ang Israel during the time of Golda Meir. Walang magawa po si Golda Meir noon, babae, pero siya nakaupo. Pero during that time, ang nakaupong presidente ng Amerika ay si Richard Nixon. Si Richard Nixon po, ang nanay niya ay ano po talaga, solid na Christian, ang nanay ni Richard Nixon. And during that time, ang kumausap po kay Richard Nixon para tulungan ng Israel nung inaatake siya ng 6 na bansa sabay-sabay, no? Ang nagsabi po ay kay Richard Nixon na tulungan niya ang bayang Israel ay ang nanay niya. At ang sinabi ng nanay niya kay Richard Nixon na ikaw ay napunta sa posisyon as President of the United States for such a time as this. Kaya right away po, si Richard Nixon, tinawagan yung kanyang mga general at nag-mobilize nagkaroon ng military mobilization at tinulungan po ang bayang Israel ng time na yon. Pero again, ulitin ko po mga kapatid, wag niyo akong i-quote dito na ine-endorse ko sa COG Bacoor si Sara Duterte. Inuugnay ko lang sa pagiging Hudyo niya at inuugnay ko lang po ito sa doon sa sinabi ng Panginoon na I will bless those who bless you and I will curse those who curse you. So kaya ako po ay naniniwala, no, na we are under the blessing of the Lord because of that. Dahil again, tatayuan ng Diyos yung kanyang pangako na yon kay Abraham. Tandaan niyo po, unilateral yon, hindi bilateral yon. At irrevocable yon nung sinabi ng Diyos yon. Kaya mga kapatid, hindi ko alam, sana nga na talagang makita natin in our lifetime na binebless ng Diyos ang Pilipinas. Pagpapalain ng Diyos ang Pilipinas. Who knows? Let us just pray, mga kapatid. Okay, so ulit-ulitin ko pa mga kapatid Huwag niyo ko i-quote na si Pastor Dante, maka-Duterte yan, ine-endorse si Sara. Hindi po I hope naintindihan niyo ako sa akin pong kung saan ako nanggagaling. Ano ang context ko? Ano yung context ko kung bakit ko po sinasabi yon? Okay? So, pangatlo po. Ano ang pangatlo natin? Worldwide return of the Jews. In Isaiah 11:10-12, God gathers His people from the four corners of the earth. And this includes the return of the lost tribes. Aware na naman kayong lahat mga kapatid, di ba? Na noong pong sinakop ng Babylon ang mga Israelite, ang Judah, ang ginawa niya, kasi yun yung unang empire na naghari Yung mga captives na mga Israelites, dinala niya doon sa yung sa Iraq ngayon. Yun kasi po yung dating Babylon, no? Dinala niya doon, kaya napunta sila Daniel doon no? Kaya napunta sila Nehemiah. So kaya po sila napunta doon. Pero tinalo po ng Assyrian, no? Tinalo ng Assyrian ang Babylon. So kaya anong nangyari po, nakubkob naman ng Assyrian yung pong Israel, yung 10 tribes ay pinaghiwa-hiwalay niya ng Assyrian. At ito po yung kung saan-saan na ng lupalop ng mundo na punta. At hindi na ho nakabalik yung tinatawag na lost tribes na yon, yung 10 tribes na yon. So, pero sa Isaiah 11:10-12, ang sabi po, verse 10, in that day, the root of Jesse, who shall stand as a signal for the peoples, of him shall the nations inquire, and his resting place shall be glorious. No? In that day, the Lord will extend his hand yet a second time to recover the remnant
that remains of his people from Assyria, from Egypt, from Patros, from Cus, from Elam, from Shinar, from Hamath, and from the coastland of the sea. Verse 12, he will raise a signal for the nations and will assemble the banners of Israel. Assemble the banners of Israel and gather the dispersed of Judah. He will raise a signal for the nations and will assemble the banners of Israel. Ay, bakit nauulit? And gather the dispersed of Judah from the four corners of the earth. Hindi naman ah. So it's very clear ho mga kapatid na itong mga na-disperse, na-banis, i-assemble ulit ng Diyos yan. Kung sinusubaybayan nyo po ang nangyayari sa Israel ngayon mga kapatid, no? Since the time nung 1948 pa, nagbabalikan na ang mga Hudyo. Nagpupunta na po sila sa kanilang sariling bansa. At ito po ay nagaganap sa panahon ho natin ngayon. No? By the thousands, pag dumating ang mga Hudyo ngayon sa Israel, by the thousands ang eroplano, fully booked. Pag bumaba ang eroplano, punong-puno ng mga Hudyo. Pagkatapos, pag sila po ay bumaba, humahalik sila sa lupa dahil sila ay nakabalik sa kanilang sariling bayan. So, kaya sa kasalukuyan po, meron tinatawag tayong anti-Semitism. Dahil itong pangyayari na ito, pag sinabing anti-Semitism, anti-Jew. No? Na dahil ho sa pangyayari sa gera sa Hamas, marami pong mga false na inilalabas ang media, mga kasinungalingan na inilalabas ang mga media, at dahil po dito kinamumuhian ang mga Hudyo. So yung mga Hudyo ngayon sa Europe, sa America, and even sa Asian countries, although sa Asian countries hindi masyado, pero sa Europe at sa America, sa mga universities, nagrarally yung mga anti-Jew. At yung iba nananakit na po, natetreten na yung life ng mga Hudyo. So kaya parang sumisikip na ang mundo sa mga Hudyo. Ang ginagawa nila ngayon, bumabalik na sila sa Israel. So kaya yun po ay kaparaanan din ng Diyos para bumalik sila sa kanilang sariling bayan. Dahil sinabi na ng Diyos yan. So nangyayari po yan mga kapatid sa ngayon. In number 4, greater return from the north and south. No? In Jeremiah 16:13 to 16, return from the north surpasses the Exodus. Alam niyo po ba na yung pong lumabas doon sa Egypt during the Exodus ay mas marami na yung mga nanggagaling sa north na bumabalik sa para pong nagkakaroon ng second Exodus, nanggagaling sila sa north at bumabalik sila ngayon dito po sa Israel. And it's fulfilled by immigration from the former Soviet Union, from Russia, no? O kung saan mga bansa doon sa Soviet Union po, nagbabalikan nung sila. Yun yung north nila yung Soviet Union yun ang north ng Israel Mas marami pa daw ho. Ilan yung lumabas ng Exodus? 3 million? Mahigit pa ho sa 3 million na ang bumalik galing sa just from the north. No? Sabi po sa Jeremiah 16:13 to 16, therefore I will hurl you out of this land into a land that neither you nor your fathers have known. And there you shall serve other gods day and night, for I will show you no favor. Therefore, behold, the days are coming, declares the Lord, when it shall no longer be said, as the Lord lives, who brought up the people of Israel out of the land of Egypt. But as the Lord lives, who brought up the bat as the Lord lives, who brought up the people of Israel out of the north country and out of all the countries where he had driven them, for I will bring them back to their own land that I gave to their fathers. No? So as the Lord lives, who brought up the people of Israel out of the north country, and statistically po, north country is Soviet Union. Kaya nga sabi ko po sa inyo, by numbers, mas marami pa yung lumabas ng north
kesa doon po sa lumabas sa Exodus. Verse 16, Behold, I am sending for many fishers, declares the Lord, and they shall catch them. And afterward I will send for many hunters, and they shall hunt them from every mountain and every hill and out of the clefts of the rock. Panglima po, mga kapatid, time ko na ba? Naku, 9:31 na. O, tapusin ko na lang itong panglima. Restoration and prosperity of the land. Yung sa Ezekiel 1 to 12, medyo mahaba-haba po, makikita ho natin na ang Israel po ay naging barren. Sang-ayon po sa kasaysayan, no? Sang-ayon sa kasaysayan, every time na ang bayang Israel ay iiwanan ng mga Israelites, katulad ho nung nangyari nung 70 AD na disperse sila. Alam niyo po ba na ang bayang Israel ay hindi matataniman, hindi matitirhan? So every time ho na ang mga Israelita ay nadidisperse, yung pong bayang Israel ay nagiging tuyot, natutuyot. Kaya minsan po si Mark Twain, nung pumunta siya doon, ang sabi niya talagang yung lugar na yon ay walang mabubuhay na tao. Nung puntahan po ni Mark Twain yon, walang mabubuhay na tao. Pero tingnan niyo po ang Israel ngayon, mga kapatid. Napaka-prosperous ng Israel ngayon. Wala ho tayong alam niyo po ba na around 80% ng mga scientists, ng mga economists, ng mga sa lahat ho ng aspeto ng buhay ng tao, ang mga Hudyo ang pinakamalaki sa mga contributors. Marami ho tayong ginagamit na technology ngayon sa Hudyo nang galing. Actually, kung yung mga Hudyo, yung mga yung mga Hudyo na yan ay kung ipagbabawal nila yung kanilang mga na-discover at yung ginagamit ngayon, hihinto ho ang buhay natin lahat ang buong mundo. Dahil lahat to, karamihan ng ating ginagamit ngayon ay galing sa mga Hudyo. Sila ang nag-imbento, sila ang gumawa, sila ang nag-isip, sila lahat. In terms of medicine, in terms of agriculture, in terms of education, sa kanila ho lahat, no? 80% galing sa mga Hudyo. Talagang pinrasper ng Diyos ang bayang Israel. Look at now kung ano po ang nangyayari sa Israel. No? Imagine niyo sila lang po ang meron na tinatawag na Iron Dome. Kalit-liit na bansa, merong Iron Dome. No? So marami pa po mga kapatid na ginawa ng mga Hudyo. So kaya ito po ay ilan lamang sa mga palatandaan, no, na talagang ang favor ng Diyos ay nandito sa bayan na ito. Kaya po sila ay lagi nating alalahanin sa ating pong mga panalangin. So, tsaka na ho natin tatalakayin yung mga talata dyan. Dahil time na po para ako ay tumigil na.